Oy, matindi Master Judea, 64 pesos per day. Naku po. Kaya nyo bang kumain ng 3 beses isang araw ng 64 pesos? I-divide mo yun sa 3, 64 pesos. Sa akin, Boss Dada, no, sa akin, kung puro liquids lang ang i-intake natin, kaya naman. Puro liquid, diba? Soft drinks, tubig, yan. Kape, okay lang yon. 64, kayang-kaya. Pero kung kakain ka ng kanin, kakain ka ng ulam, yung 64 pesos, kulang na kulang yon. Bakit hindi kaya subukan nitong si Balisacan ba yon? Bakit hindi kaya nila subukan na mag-budget sila ng 64 pesos isang araw para makakain sila ng 3 beses sa isang araw? 21 pesos 21 pesos kada kain. Anong makakain mo nun? Sa kape ka na, hindi ka na nga makakapagkape ng 21 pesos ngayon Di ba, mga tol? Ay, nako po. Sa akin nga siguro hanggang lalamunan lang. Di ba? Hanggang lalamunan ko lang siguro yung 60 pesos, 68? 64 pesos. Grabe naman, anong klaseng nyo. Palibasa, hindi kasi nakakaranas ng gutom tong mga to Oo. Kaya nasasabi nila yan Ikaw Boss Dada, kasi sa'yo, 64 pesos. Coach Oli, kasi ba sa'yo yung 64 pesos sa isang araw? Naku, malabo yun. Kasi tandaan po natin, yan po yung laging sinasabi ni PRRD sa mga taong ito. Wala naman kasi silang experience sa ganyan. Tama. Mga laki sa layaw yung mga yan. So, hindi nila. Alam mo, tanda ko yung sinabi dati ni Yorme Isko na problema niya na yung kakakain mo pa lang, problema mo kung kailan ka ulit kakain. Hindi mo alam kung kailan ka ulit makakakain. Ay, itong mga politikong ito, hindi nila naging problema yan. Kaya madaling sabihin sa kanila yung pa 64 pesos na yan Oo. Boss Dada. Yung iba, sabi nga nila, yung libre na pwede mong kainin, pride. Pride na lang, Kasi ito, pride na lang. Biruin mo, Boss Dada, Coach Oli, Jay Guevara, Ang ulam ngayon, ang presyo ng ulam, 60 pesos. Ang presyo ng kanin, 20 pesos. Ano na agad yun? 80 pesos. Nasaan na? Kinain na yung 64 pesos. Isang kainan pa lang yun. Yung 80 pesos na yun, hindi ka pa mabubusog nun. Wala ka pang inumin nun. So, papaano? Where the hell in the world na 64 pesos pagkakasyahin ng 3 beses, 3 pagkain sa isang araw? Wow! Sino ba nagsalita niyan? Master Judea. Nawala sa isip ko. Go Jay. Anong pangalan nun? Eto, si Economic Balisacan. Managers, si Balisacan. Si Balisacan. Hindi dapat Balisacan, kung gusto mong ipatupad yan, i-try mo muna kahit mga 3 years. Sampulan niya muna. Kapag nairaos niya yan, Gawin namin. Mga 3 taon, ikaw muna gumawa niyan, yung 64 pesos mo per day, kailangan kailangan naka-live yan hindi lang yung boka-boka lang, hindi yung bunga lang. Kailangan gawin mo muna yan. Kapag nagawa mo na yan, tsaka kami gagawa niyan. At least, di ba, napatunayan mo na kayang-kaya mo pala. Actually, may balita tayo dito, Boss Dada, May balita tayo dito, Sa nagpapatuloy na budget briefing sa Senado, ay muling nasalang sa hot seat ang mga economic managers ng administrasyon ni Marcos Jr. Bukod kasi sa paasa na malaking flood control project, ay pinagpaliwanag ng mga mambabatas ang mga ito sa 21 pesos na meal budget ng kada Pilipino. Inusisa din ni Maharlika Investment Group na hanggang sa ngayon ay walang proyekto. Narito ang balita ni Troy Gomez. Muling sumalang sa madugong budget briefing sa Senado ang mga economic manager ni Marcos Jr. Sa briefing ay agad lumutang na hanggang sa ngayon ay wala pang resulta ang Maharlika Investment Fund o MIF matapos itong maisa batas 1 taon nang nakalilipas. Ito ang kinumpirma mismo ni Finance Secretary Ralph Recto, ang tumatayong chairman ng MIF sa pag-usisa ni Senadora Grace Poe, chairman ng Senate Committee on Finance. Admittedly, it is taking time to identify investments that the Maharlika can make. It's like a startup. I think they found their office already. They're looking for employees. We're determining the pay packages.
Ang MIF ay may paunang pondo na 75 billion pesos mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ayon kay Recto, wala pang nagagasto sa nasabing halaga dahil wala pang napipili na paglalagakan na proyekto ang MIF. Sinabi rin niya na walang nakukubrang sweldo ang mga board members ng MIF at wala ring susweldohan dahil wala pang mga empleyado. Can you already invest, seeing that you're still looking for office space and organizing? Decisions have been made yet where to invest. The CEO is looking for opportunities. But no, he has not come to the board for any particular investment. Matapos naman na ibinida sa kanyang SONA ni Marcos Jr. ang 5,500 flood control projects na itinayo ng kanyang administrasyon ay tila wala itong katotohanan ayon mismo sa National Economic Development Authority o NEDA. Sa harap ng mga senador ay inamin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na wala pang naitatayo na malaking proyekto kontra baha ang kasalukuyang administrasyon. Ginawa ni Balisacan ang paglinaw matapos kinestyon ni Senador Joel Villanueva ang feasibility study kada taon ng gobyerno na bilyon-bilyon ang halaga ng pondo. At the level of the ICC, the Investment Coordination Committee of the Cabinet, there is no pending flood control project. So it's really in the implementing agencies, it's their obligation to submit those projects for the proper approval. Ayon kay Villanueva, halos kada taon na niyang kinestyon ang nasabing flood control project sa Pampanga ngunit lagi na lamang siyang pinapaasa. Sagot ni Balisacan, sakaling may maaprubahan man na proyekto mula sa feasibility study ngayong taon ay malamang sa 2027 pa sisimula ng pagtatayo. And then the loan negotiation, it takes another years. That's why even for this Upper Pampanga River floodway project, if things will go right as scheduled, implementation is targeted for 2027 ho. Yun na, kasi parang ang dating, pinapaasa kami na mag-uumpisa na, yung pala nandun pa lang sa detailed engineering design. Umani rin ang pagpuna mula sa mga senador ang itinakdang poverty threshold ng pamahalaan. Ayon sa NEDA, sa halagang 91 pesos and 22 centavos ay solve na ang bawat Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa naturang budget briefing nitong Martes, una nang sinabi ni Balisacan na makukonsidera na hindi mahirap ang isang Pilipino kung 21 pesos ang nagagastos nito sa bawat meal. Yes, but Secretary, pumunta lang kayo sa palengke, tignan niyo yung pagkain. Yung presyo per kilo, 91.22 pesos. Anong mabibili mo? Pagkain pa lang yun, wala pa yung pamasahe, wala pa yung pabahay, yung utilities mo, edukasyon ng bata, gamot, damit. So I know it's been very meticulously calculated. But what about the realistic amount? Admittedly, this threshold was established a decade ago, and it's not only adjusted for inflation. So adjusted naman for inflation yan, kaya nga lang because of the changes in preferences ng households over the time, and incomes have increased. So siguro nag-shift na rin yung. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. So, ayun na nga. No? Kawawang mga Pilipino. Kasi tayo, 64 pesos per day. Samantalang sila isang kain per person doon sa SONA, 10,000 isang ulo. Walang Diyo. Ang galing no? Ang galing. Well, anyway, eto nga, no, kung ganitong mga leader ang meron tayo sa ating bansa ngayon, kahit anong gawin natin, kahit magkaigit-igit tayo sa kakatrabaho, pagka ganito yung mga leader, mga utak ng leader na meron tayo sa Pilipinas, naku po, wala tayong pag-asenso talaga. Tingnan nyo, halatang-halata na hindi nila alam. Tapos yan, nagkakalaglagan pa. Sa sobrang dami ng gastos nila dito sa flood control project, ito, nilaglag na si Marcos nilaglag, palakpakan natin. Oo, palakpakan natin. Ang lupit ng pagkakalaglag no? Kasi sa kabila ng bilyon-bilyon na pondo na ginagastos araw-araw, ayan, wala daw matinong project na nakaplano para sa flood control. Mga kapatid. Walang matinong project, pero pinagmalaki nila sa SONA. Wala daw matinong project. Isa pang problema dito, mga partner, mga utol, banateros, itong Maharlika Investment Fund. Kasi, inano nila to, sinertify nila to as urgent,
And 1 year, simula nung naisabatas ito, wala pa rin silang opisina. Sweldo pa lang ng tao yung pinag-uusapan nila. Correct. At saka dito mo rin mapapansin na itong ating mga senador, wala silang alam tungkol dito. Kung hindi pa nagkaroon nitong inquiry na to, hindi pa nila malalaman. Hindi ba sila dapat mag-demand ng report from yung board? Para at least, di ba, alam nila kung ano yung nangyayari. Hindi yung kung kailan na magkakaroon ng ganitong mga hearing, doon lang magkakaalaman na wala pa pala talagang nangyayari tungkol dito. Yun. Coach Oli. Yan yung sinasabi nga natin, malaki na ang butas niyan, lalo na yung flood control na yan. Tagas talaga ang pera ng taong bayan dyan. Akalain mo, bilyon ang ginagastos kada araw. Kaya sabi ko, antay-antay lang kayo kasi parating na ang bagyo eh. August, alam nyo naman. So magdaratingan yan. Tapos ganyan yung binabudget, yung sinasabi patungkol sa pagkain. Tapos, double standard. Sabi nga ni Boss Dada, itong pagkain sa SONA, magkano ba yun? Pumapatak, 10,000. 10,000. 10,000 per plate, per person. O isipin mo yun. Siguro yung pagkain na 61 pesos, siguro kaya mong gawin yun 1 day, 2 days, 3 days. But consistently, mahihirapan ka na doon. Hindi ka naman 3 araw lang mabubuhay. Masyadong mababa ang tingin nila sa atin, Coach Oli, itong mga ekonomista natin. Ano yun? Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga preso natin, 50 pesos per araw ang kanilang budget. Tayo 64, mas mataas lang tayo ng 14 actually. Kasi laya naman tayo eh. Kahit papaano, mas malaki tayo ng 14 pesos sa kanila. Kasi nasa labas naman tayo. Jay, may dudugtong ka, Jay. Hindi, siguro ang ano ulit pangalan nun? Nakakalimutan. Balisakan. Yung Balisakan. Ano yan, ang ulam namin, Noro Cubes na lang. Papakuluan lang ng papakuluan araw-araw. Yun na lang yung magiging. Tsaka ito ang galing ng administrasyon natin ngayon. Bakit? Parang makakasira na naman sila ng record. Guinness Book of Record. Pinakamaraming kapalpakanan na ginagawa ng administrasyon. Ay, grabe, no? Sunod-sunod na eh. Pero alam nyo, maisingit ko, kailangan natin talaga lalong ipanawagan itong pagpapadrug test ng mga nasa gobyerno. Correct. Kasi alam nyo ba itong mga natin, senador, mga presidente, vice president, mga congressman, kita nyo kung paano nila tayo itrato, parang di tayo kumakain. Agala siguro nila para tayong sila na mga, alam mo yung mga adik, hindi kumakain yan eh. Correct. Boom. Baka pulpos lang, halimbawa, katulad ng ubas, yung sinasabi nila, ay talagang hindi ka magugutom noon. Lagi kang busog noon at hindi ka rin matutulog daw, di ba? So, kaya, hindi ko alam kung bakit pinapares tayo ng mga ito sa kanila. Tayo, gusto natin kumain, pero wala makain. Tapos, babudgetan ka ng 64 pesos. Naku po, medyo mag-aral-aral po kayo bago po kayo magbitaw ng mga salita ninyo kasi napaka-insensitive po, no? Medyo parang ginagawa nyo pong mga timawa ang mga Pilipino diyan sa mga binibitawan yung statement. And balikan po natin yung Maharlika Investment Fund. Sinertify nyo as urgent, then 1 year after nang ma-certify ninyo, nasaan na? Hindi man lang kayo nagre-report sa taong bayan kung nasaan na yung budget na inilagak ninyo doon sa Maharlika Investment Fund na yon. Kung walang magtatanong, walang sasagot. At unang-una, dapat di po ba mayroong opisina para may mapagtatanungan ang mga tao kung ano na ang ginagawa nyo sa bilyon-bilyon na pondo na inilagak nyo dyan. Ano yan? Sikreto? Walang opisina? Dapat may opisina, di ba? Kung yung di ba? Yung lotto outlet, may opisina Kayo na bilyon-bilyon ng pera na inilalagak nyo dyan sa ginawa nyong batas, wala kayong opisina. Kaya tamang-tama talaga Sige. Pinakamasaklap nito, Master Judea, 1 year after nilang i-certify as urgent, parang natulog sila. Usually, when you certify a law as urgent, kailangan talaga yung, alam mo, yung sense of urgency nandiyan dyan. Kasi sinasabi nila, ito yung flagship project nila Di ba? So ngayon, after 1 year, ang pinag-uusapan pa rin nila, etong sweldo ng kanilang mga
ng kanilang board. At ang nakakatawa, meron na daw silang board pero hindi naman nila sinasabi kung sino-sino mga to. Lahat secret eh. Lahat So binobola talaga tayo. Binobola tayo sa 1.4 billion per day na flood control project na galing mismo sa kanila. Wala silang major na proyekto. Eh paano pa kaya kung may major kayong proyekto, di 1.4 billion, kulang pa yan sang araw. Correct, Titing correct. lang Isa yun. pa, itong Maharlika Investment Fund. 1 taon na, wala pa rin. Kung hindi pa kayo tatanungin, hindi kayo magbibigay ng report. Maling-mali yan. Source of corruption po yan. Kasi parang lumalabas, kung kailan lang sila tatanungin, doon lang sila magbibigay ng information. Tapos yung information na ibibigay nila, gapatak lang. So talagang ano tayo rito, delikado talaga ang bayang Pilipinas sa mga ganitong galawan ng mga politiko natin. Speaking of major na proyekto, meron, Boss Dada, baka nakaligtaan mo. Napapaisip tuloy ako, parang ang major project nila ay pabagsakin si BP Sara. Yun. Kasi lahat po kamera, doon umiikot, bagsakin. Ay, ang bilis nga nung ano nila eh. Yung pagkontra nila doon sa panukala ni Pulong Duterte. Diba? Tapos, ito namang itong kay pagsira sa mga sa security ni BP Sara at kung ano-ano pa, lahat yan. Lahat sa pagtitingnan mo, patungkol yan sa Duterte. Even kay Pastor Kibuloy at kay OJC. Sa Duterte pa lahat. Yung mag-jogging ka sa harap ng kay OJC, lahat na po yan. Patungkol po yan sa mga Duterte. Kaya yan ang proyekto nila. Diyan sila focus, diyan sila totodo. At mga praning sila eh. Oo. Ang hirap ng ganyan, no? Biruin mo yung katulad niyan sa Maharlika Fund, tama ba? Maharlika Investment Fund. Oo, tsaka dyan sa flood control. Marami pa eh. Marami pa silang mga ibinida na hanggang ngayon biglang nawala. Yun. Biglang natatabunan. Kaya tatawagin natin dyan na Administrasyon Invisible Project. Wow! Ang lupit mo talaga, Diba? Jay. Kasi Ang tugma lupit mo talaga. Administration Invisible Project. Kasi lahat wala bigla. Wala. Sinasabi. Ang masakit pa dito, ipagyayabang nila, katulad nun sa flood control, pinagyabang, tapos bandang huli, nung hinahanap na sa kanila, magrereklamo sila. Saya sa mga katulad pa nga nating vlogger, may mga panakot pa silang kaso kapag question mo sila. Yan ang mahirap sa inyo. Puro kayo bida ng mga project, ng mga sinasabi nyo. Tapos, siyempre, hahanapin namin bilang kami, total, pinagyabang nyo na yan, pinagsigawan nyo na yan na merong ganyan. Pag hinanapan kayo, magagalit kayo. Yan ang hirap din sa inyo. Ano itatawag mo doon sa proyekto nila kay Sara? Kay Sara? Ikaw maglagay The Destroyer Project. Alam mo talaga, Jay. Di ba? Pero alam mo, sobrang kakapal ng mga mukha nitong mga Ayan nasa na. gobyerno. Sana gayahin ninyo ang Thailand at saka ang Japan. Sa sobrang dami ng ng mga iskandalong lumalabas ngayon dito sa Pilipinas, may mga kapal na mukha pa kayo magstay sa power. Di ba? Kasi sa kanila, Di ba, Master Bidaya, ano yung mga sino yung mga nagsialis na mga pinuno ngayon sa ibang bansa? actually marami, hindi lang sa Thailand, no? Sa mga European countries, di ba? Ma-involve nga lang sila sa iskandalo. Hindi pa napapatunayan ito, ma-involve lang sila, katulad dyan sa Europe, kahit Japan, yan, Thailand. Ma-involve lang sila sa isang issue na kahit hindi pa napapatunayan, kusa silang bumababa sa pwesto. Pero dito sa atin, parang ang nangyayari kabaliktaran. Dito sa atin, mas marami kang issue, mas in ka sa politika. So gusto nila yan. Thailand, Master Juday at mga utol dito sa Thailand, yung Prime Minister ng Thailand ay napatalsik ng korte dahil kumuha ng cabinet official na nakulong dati. Diba? Ito, presidente natin, convicted na tax evader according to yung mga bali-balita na lumabas noon. Hindi, Pero presidente, Totoo naman yon, pero na-presidente siya. Pero itong sa Thailand, Boss Dada, sa aking pagkakaintindi, kumuha lang siya ng empleyado na dating nakulong. Oo. So ibig sabihin, mas matindi pa rin yung kay Dito, kay sa atin. sa atin kaysa dun sa Thailand. Oo. Kasi yung sa kanya is
kumuha siya. Tao lang niya. Tao lang niya. Dito siya mismo. Ito siya mismo. Palakpakan. Yun nga, yung katulad ng sinasabi natin, ang daming lumalabas ng mga bali-balita tungkol dyan sa drug addiction, na kesyo ganito, ganyan. Yung kanila daw grupo, magkakaibigan, nanggugulpi pa daw ng mga nanggugulpi pa ng mga tauhan nila sa kanilang mga farm. Nako. So ano to, above the law sila? Delikado tayo sa mga pag-uutak na ganyan. Kaya nga, Coach Oli, pag-usapan natin droga, no? Pag-usapan natin Connected droga. yan dyan. I-connecta na natin to. Nabanggit na lang naman din ni Boss Dada. Hindi talaga magiging maganda ang pamamalakad ng kahit na sino na tao. Mapa sa pamilya o mapa sa gobyerno, hindi maganda magiging pamamalakad pagka merong isa sa inyong pamilya na may impluensya ng droga. Proven na proven yan. Sa isang pamilya, pero pag mayroong nagdodroga, walang katiwasayan, walang katahimikan, magulo ang pamilya. Lalo na pa kaya kung sa gobyerno natin, na ang gobyerno natin, napakaraming pera. Di ba, Pocholi? Yan po yung katangian ng ating gobyerno ngayon. Double standard. Kasi kita nyo, kanina binabanggit nyo, kumuha lang ng empleyado. Ito nga, convicted child abuser. Nakaposisyon pa. Nako. Pumuputak pa kay Sara. Hindi ako nagsabi nun Korte ang nagsabi nun. Convicted. Spelling. Convicted. Meron pa Diba? isa. Para tumago sa isip nyo. Hindi, kasi alam nyo kung bakit ko binabanggit na double standard. Kasi ang hilig nila magtanggal agad pagka iniimbestigahan. Ginawa nila yan kay Bantag. Iniimbestigahan pa lang, tinanggal. Tama. Sinuspinde. Si Tebes. Ito convicted na. Wala pang imik. Ginagamit pa pang-atake kay BP Sara. Ngayon, ang dami na namang pinuputak-putak kanina eh. Oo. Diba? Tsaka may kasama pa yan. Sino? Si TikTok Queen. Na pinapatawag Si din Manuel. sa Senate, di ba? Si Manuel. Si Manuel, kita nyo, bakit hindi pa rin kaya nga minsan napapaisip ako, parang kahit may mga kaso ka, kahit na may mga kasalanan ka sa ating batas, basta kadikit mo ang mga mortal na kalaban ng mga Duterte, absuelto kay. Yan ang napapansin ko eh. No? Correct. Kahit anong kaso kita mo, si Castro, si Manuel, may nagtitistigo na nga na isa yan sa mga nagre-recruit ng mga kabataan para maging At ang masakit pa dyan, may mga namamatay pa. Yeah. Yan ang masama. Kaya dudugtungan ko yung sinabi ni Master Judea, mas lalong lumalakas yung panawagan natin na ang lahat ng mga nakaposisyon ngayon, magmula mo sa presidente hanggang sa congressman, kung pwede nga hanggang civil service lahat dapat mag-undergo ng drug test, ng hair follicle test para talagang drug-free tayo. Sa sobrang hirap ng Pilipinas ngayon, sobrang dami ng problema natin, kailangan magkaroon man lang tayo ng kumpiyansa dun sa mga nagpapatakbo ng mga ahensya ng gobyerno natin. Tama. Hindi lang natin sinisingled out itong Malacanang, isama natin pati itong si Inday Sara, si Congressman Pulong, para talagang magkaalaman, hindi ba? Kasi baka mamaya sinasabi nung iba inaano nyo lang, palibasa mga Duterte supporters kayo, kaya sinisingled out nyo lang yung yung administrasyon. Hindi lahat. Panawagan natin ito para sa lahat. Kaya nga napapanahon talaga yung panukalang batas ni Congressman Pulong Duterte. Kasi walang walang sinisino ito. Talagang para sa lahat ito. Kailangan nyo nang mag-adhere. Kawawa na Pilipino, kawawa na Pilipinas. Kailangan na at least man lang yung tiwala namin maibalik na kayo dyan matitino ang mga utak ninyo. Yun. Kanina pong tanghali, meron pong napakalaking sunog. Kahapon po kasi, kinall out namin si BP Sara na sana ay siya rin ay magpa-drug test. At sinugod po ako. Ang dami po mga bashers, tayong lahat sinugod, ang dami nag-unsub, lahat, naku, ay, kayo bakit ganyan, bumubula ang bibig nila. Talagang kung ano-anong pinagsasabi. Ako personally, yung nakita ko, nabasa ko, grabe. Sabi ko, ang tindi nitong mga ito. Sinusumpa pa nga tayo eh. Kanina, kinall out din ni
Madam Lorraine Wala at na. saka ni Maharlika, Wala na. sunog. Sunog. Sunog sila. Tapos may nag-live pa daw. Oo. May nag-live, tapos biglang pinrivate yung live nung nalaman na kinall out na ni Ma'am Lorraine at Ma'am Trix, ni Attorney Trix yata, at saka ni Marlica. Biglang At pati sinarado yung live. Attorney Harry Roque. Napasa Kasi sila si eh. Attorney Harry Roque, nanawagan na din. diba? Para to sa lahat kasi, di ba, balita, pati daw ang Supreme Court, lahat ng kanilang mga justices, magpapadrug test na din. So, tama yan, lead by example. Yun lang naman ang hinihingi natin eh. Tapos eto Mahilig pa. tayong mag-request ng drug test. O di tayo rin, para fair, di ba? Kaya sunog sila. Pero alam mo, seriously, alam mo dapat kasi ang pagtingin natin sa isang bagay, iniisip natin, wag muna nating pairalin yung ating puso. Kasi nga ang tanong ko sa amin, tanong ko kagabi doon sa ating channel, hindi po, wala pong mga Ensenada vloggers o mga bangag vloggers na magko-call out kay BP Sara na magpa-drug test. Kasi allergic po sila sa salitang Drug test. Hindi ko maintindihan bakit iniiwasan nila yung topic na yan. Kaya sana bago tayo magiging mapanghusga, gamitin muna natin yung ating utak. Ano lang naman yan? Payo. Kasi ito naman ay para sa pangkalahatan. Correct. Kasi napagbintangan pa na, ba't di ba kayo naniniwala na hindi gumagamit si BP Sara? Kaya nga namin pinapadrug test kasi naniniwala kami. Oo. Kasi hindi natin gagawin yun, Coach Oli. Kung Oo. alam natin na tumitir, mapapahiya tayo eh. So Duterte supporter tayo, di ba? Pero anyway, eto, doon sa mga naggagaling-galingan dyan, sa mga naglilinis-linisan, it's your time to shine. Imbes na magreklamo kayo, kumontra kayo din sa pinapanukala ni Pulong Duterte, bakit di nila kayo magpa-drug test? Bakit? Mga positive ba kayo? Di ba? So ito nga, nananawagan ako sa ating mga kababayang Pilipino na no drug test, no vote sa 2025. Although hindi naman kinakailangan yan, di ba? Kailangan, dapat magpa-drug test sila, malaman natin na malinis sila. Although hindi naman yan ang basihan ng pagiging magaling na isang politiko, pero nakaka-apekto po yan. Kasi kapag ang lingkod bayan natin ay babangag-bangag, sigurado, walang matinong desisyon, walang magandang direksyon na pupuntahan yan. So kung walang tinatago, papayag ang mga yan na magpa-drug test. Pero pag may tinatago, syempre, iilag at iilag yung mga yan. Kaya sa mga naglilinis-linisan, di ba, maayos kayo, magaling kayo, it's your time to shine, magpa-drug test kayo, ibandera nyo ang resulta ng inyong mga drug test. Ito lang sa akin, pinakamakapangyarihan po tayo, mga Pilipino, pag oras ng eleksyon. So sana gamitin po natin yung pagkakataon na ito. Kasi kinukontra na po yung panukala ni Pulong Duterte. Talagang nangunguna pa dyan sila Migs Nograles, no? So kukontrahin yan, and I'm sure hindi yan basta makakapasa. I don't think makakapasa nga yan sa Congress ngayon eh. So asa ng kapangyarihan natin? Mag-e-election po. I-demand natin sa social media, hindi namin kayo iboboto kung hindi kayo mag-voluntary drug test. Para mapilitan sila. Para yung mga tatakbo, magpa-drug test. Ngayon, maiwasan natin yung merong addict sa loob. Or, kasi posibleng hindi addict yan eh. Posible. Kaya lang may pinoprotektahang addict. So para maprotektahan niya, hindi siya papadrug test. Pero paano siya mananalo? Kung ang demand ng taong bayan ay drug test, di mapipilitan siya kasi very sensitive ang mga politician during election. Diyan lang yan makikinig sa taong bayan. Correct. Pagkatapos ng election, wala na. Tabla-tabla na tayo dyan. Diba? But anyway, Alam para mo pala... ito, sige. ito lang, dugtungan ko lang itong kay Migs Nograles. Nagtataka ako. Considering na ang PBA party list, supposedly, alam ko, sports ang ano niyan eh. Sports ang nire-represent niyan, mga atleta eh. Nagtataka ako, considering na mga atleta nire-represent mo, tapos parang lumalabas against ka sa panukala na drug testing. Sa mga atleta nga, may drug testing eh. Di ba? Hindi ka natatandaan ninyo yung ating import na si Justin Brownlee, nag-positive yun sa substance. Correct. Nagkaroon siya ng problema na na suspend siya. I think 1 taon.
So, importante. Kung sa sports, importante yung drug testing, mas lalong dapat doon sa mga kawani ng gobyerno natin, lalo na yung mga opisyal. Correct. Kasi lugi naman, di ba? I mean, tayo mga ordinaryong tao, kukuha lang lisensya, may drug test. Tapos sila, porket mga presidente, vice president, congressman, senador, hindi na sila pwede. Maling-mali naman yan. It's unfair, di ba? Yun ang pinaka-right term. It's unfair. But anyway, palawakin pa natin yan at may balita tayo. Ipinursigi ngayon ni Congressman Pulong Duterte na ipasailalim sa isang mandatory random hair follicle drug test ang mga opisyal ng gobyerno. Maganda man ang nasabing panukala, pero ang tanong, may pasakaya ito? Sa isang presidential conference, pangalang sa Kamara ay sinasabi na ng mga mambabatas na unconstitutional daw ito. Pumalag naman ng isang dating opisyal ng gobyerno na nasabing pahayag dahil naturingan pa naman daw mga abogado ang mga nagsabi nito. Aniya, tinamaan daw ng galing. Ang balitang ito ay hatid ni Sara Santos. Sabi mo nga ano bang masama kung hindi ka nagtitake? Nagtitake nga May mga panahon na kailangang sumailalim sa isang mandatory random drug test ang mga nagmamaneho ng bus dito sa Pilipinas. At kung nag-a-apply ka naman para makakuha ng driver's license sa Pilipinas, kailangan mo ring magpa-drug test. Kaya naman kung ang mga nagpapatakbo ng sasakyan ay kinakailangang magpa-mandatory drug test, pabor ka rin ba kung ang mga nagpapatakbo sa ating bansa ay sumailalim din sa ganito? Lunes nang ihain sa Kamara ang House Bill 10744 na ipinanukala ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Layon ng panukala na magpatupad ng mandatory random hair follicle drug test sa lahat ng elected at appointed government officials sa buong bansa tuwing 6 na buwan. Pangalawa na lang sa layo ng panukala ang pag-amyenda sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para gawing opisyal ang voluntary random drug tests ng mga kandidato sa loob ng 70 araw bago ang mismong araw ng eleksyon. Pero ang ilang mambabatas sa Kamara na tinatawag na Young Guns, pumalag. Sa isang press conference nitong Martes, iginiit nilang unconstitutional daw ang nasabing panukala. Pero ang mga pahayag na ito, sinupalpal ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Yung sinasabing unconstitutional, itong mga bugoy na ito, abogado pa naman. Yun ay tumutukoy lang yun doon sa mga kandidato sa Senado. Kasi ang konstitusyon maliwanag na nagbibigay ng kwalifikasyon kung ano lamang ang kailangan ng isang kandidato para tumakbo sa Senado. Hindi kasama doon yung test. Because if you put that as another qualification, passing that, then you are adding a qualification not provided by the Constitution. Para doon lang yun. Kasi maliwanag nga sa ligang batas na ito lang ang kwalifikasyon. Pero pagdating doon sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, hindi yan constitutional yun. Kailangan talaga magkaroon ng drug test lahat. Binatikos rin ni Attorney Panelo ang pagkwestiyon ng isang mambabatas sa intensyon ni Congressman Duterte sa kanyang panukala. Biro mo, sabihin, sana magandang intensyon, tinamaan ng magaling. Natural, magandang intensyon dahil alam naman natin talamak ang gumagamit at nagpapakalat ng mga droga. Kaya magandang intensyon ni Congressman Pulong na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno at inaopisyales ng mga pribadong kumpanya ay magpasailalim sa drug test para nga maiwasan ang mga maling desisyon, ang mga illegal na gawain. Dahil pag ito ay nasa ilalim ng droga, talagang may problema. Mali ang diskarte. Binara naman ni Attorney Panelo ang sinabi ng parehong mambabatas tungkol sa posibilidad na baka raw may sinisingle out si Congressman Pulong Duterte sa kanyang panukala. Mali rin yung sinasabi lang singling out. Yeah. Walang sinisingla. Lahat na opisyalis ang magpapasailalim. Pero alam, gaya nga ng sinabi ko ng isang araw pa, magandang panukalang batas siya, hindi papasayan.
maraming masasagasaan, maraming tatamaan. Kaya nila sinasabi nila legal out. Kasi nga, yung issue sa presidente, para pag merong batas, hindi na siya makakatanggi. Mapapwersa siyang magpa-drug test. Sa huli, ipinunto naman ni Attorney Panelo na hindi lang dapat random ang mandatory drug testing sa mga opisyal ng gobyerno, kundi dapat mandatoryo ito para sa lahat. Saka ayaw ko nga yung random. Anong random? Lahat. Dapat lahat. Hindi na yung random. Yung mamimili ka lang, hindi ko pwede yun. Kasi pag binigyan mo ng random, may discretion. Pag may discretion, mamimili. Edi another irregularity yung mangyayari dyan. Pipili ba yung mga walang hindi adik. Yung mga adik hindi mo bibigyan ng test. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Ayun. So ayun na nga, no? Coach Oli, Master Jedaya, Boss Dada, palakpakan muna natin si Senator Pulong Duterte. Ang galing. Senator na, no? Oo. Senator. Pag senator kasi ito, mga panukala niya. Yan ang kailangan natin sa Senado. Yung mga ganyan. Tsaka ito lang may dugtong ko lang. Takang-taka ko, pag-usapang droga, bakit laging tutol sila? Positive ata No, Positive. laging ganun Kasi yung sa war on drug, mapapansin natin, mas kinakampihan nila yung mga namamatay na adik kaysa sa kapulisan. Natatanggal sa pwesto, tinatanggal, kinakasuhan ng mga kapulisan kapag may napapatay sila ng mga pusher or adik. Diba? Pulis ang nakakasuhan. Pulis ang nakakasuhan, pulis ang laging nasisibak, nasisisi. Bakit laging hindi talagang napakahiwaga nitong katanungan na to na bakit pagdating sa droga, ba't parang ilag na ilag kayo at parang nagagalit kayo? Parang ang init ng dugo nyo. Kasi katulad niyan, isa rin sa hahanapin natin yung about sa 13 billion na pulburon na pinagyabang nila noon. Ba't hanggang ngayon wala na rin. Bigla na rin nawala yon, naging bula na rin yun. 'Di ba? At kapag tinatanong natin yan, at tinatanong ng mga media yan, lagi na lang sinasabi nila is, I don't talk about it. English yun na. Sabi niya yan Sabi niya yan Diba? Sa interview yan, talk about it. Hindi ko nga maintindihan no? Boss Dada, Coach Oli, ano ba masasabi nyo dito? Ito, medyo ipaliwanag ko lang. Sige, go. Sige. Kasi sinabi nila dito, nila Migs Nograles, no, itong grupo nila, hindi ko alam kung ayoko nang tawagin yung grupo nila. Basta sinabi nila unconstitutional daw yan. Dahil gumamit sila ng jurisprudence na hindi ka pwedeng magdagdag ng qualifications doon sa mga tatakbo. Okay? So may ano naman tayo dyan, may resulta tayo dyan. Kaya nga ang isa, no, pwede nating sabihin na ito ay constitutional dahil pwede naman, dahil kasama doon kay Pulong Duterte, yung every 6 months, meron ding drug test. Yan po, sigurado tayo constitutional. Ang yung before lang. Kaya nga, binanggit ko sa inyo kanina, pwede pa rin nating hawakan yan. Paano? Huwag na tayong bumoto doon sa hindi magpapadrug test para iwas addict na tayo. Pero hindi pa naman yan tapos na unconstitutional ba o constitutional yan kay Pulong. But definitely, pasok na po yung every 6 months. Papasok po yan na pwedeng isabatas yan na mandatory drug test sa lahat po. At yung sinasabi po nila na sinisingle out, hindi po, kahit nga si BP Sara, kino-call out natin, magpa-drug test. So pag nagpa-drug test si BP Sara, okay ka na. O, di ba? Yun ang medyo iwas lang talaga kayo. Kailangan nyo nang aminin yan. Boss Dada. Hindi, yung napansin ko rin kasi kahapon yan yung mandatory tapos meron siyang yung kaninang term na ginamit niya na wala sa and opinions expressed by the ni Atty. Panelo. Napindot ko. Yung sinabi ni Sal Panelo kanina na random. Napansin ko rin yun Sabi ko, bakit nga kaya ang inilagay ni ni Pulong ay random? Feeling ko para i-approve
or tingin ng Congress. Kasi kung random, may lusot pa rin sila. Pero doon sa syempre alam naman natin, kung random, may lusot pa rin sila, pero alam natin sa mga susunod na mga administrasyon, pwedeng mga Duterte yung nakaupo. So, pwedeng pumili yung mga Duterte kung sino yung mga sa tingin nila, mga adikto na makakapasok sa gobyerno. So, kasi kung ilalagay niya talaga doon na mandatory, wala, haharangin na to kaagad. Kasi pag sinabi mo mandatory, lahat mag-undergo dito. Correct. So, yun yung nakikita kasi nagtaka rin si Sal Panelo na kung ako nga yan, mandatory. Bakit random eh. Kasi pag random yun nga, may discretion. Correct. So, feeling ko, yun, parang bait yun para at least dinggin nila. Kasi papatayin kaagad nila yan kapag nilagay mo doon na mandatory talaga. Tsaka, di ko talaga mag-gets kung ano yung sinasabi nila na sinisingled out. Sinisingled out daw itong mga kalaban ng mga Duterte. Kaya nga, kami na mismo ang humahamon sa mga Duterte na mag-undergo sila ng drug testing para talagang walang sinisingled out, di ba? Lahat, tama mula administrasyon, mga Duterte, pati mga Dilawan, lahat yan, ipaano na natin, ipa-drug test na natin para magkaalaman, di ba? Ayun. So tama yung sinasabi mo, Boss Dada, kasi ngayon pa nga lang, pinapanukala pa lang, no? Pinapanukala pa lang, ang dami na kumukontra. Katulad na lang halimbawa, nitong sinatawag nila na mga young guns. Young guns daw. Ang tingin ko dito, hindi young guns to, wrong guns. Ito mga ito, wrong guns. Kasi napakagandang panukala ito. Kung ikaw ay para ka talaga sa taong bayan, makakaiwas tayo. Ayaw mo ba noon na makakaiwas ka sa mga bangag na nagtatrabaho sa gobyerno? At ito kukunti lang naman silang kumukontra. Base sa ating pagre-research, base sa ating pag-aanalisa, mas marami pa rin ang pumapabor na matitinong politiko dito sa panukala na ito. Katulad na lang halimbawa ni Mayor Magalong ng Baguio na pabor. At marami pang iba na mga mayor na pumapabor dito sa gustong mangyari ni Kong Pulong Duterte. Ano yung sinasabi nilang unconstitutional? Ano yung constitutional sa inyo? Yung gumagamit ng droga, yun ba ang naaayon sa batas? Parang may mali ata doon sa mga sinasabi nitong mga young guns daw, di umano, na para sa akin, wrong guns itong mga ito. Oo. Yun na nga, yun pa nga, may isa pa akong dyan na napanood. Merong nagtatanggol tungkol dyan sa sa drug test na yan. Sabi, paano naman yung yung mga maliliit lang na mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno? Malamang sa malamang madadamay yan dyan. So kung madadamay man, hindi na ho kasalanan ni Senator Pulong Duterte yan. Hindi niya nakasalanan yan. Kasalanan ng mga empleyado ng gobyerno yan, maliit man yan o malaki, kasalanan nila yan kung addict sila o hindi. Actually, yun eh. Magandang yan. Maganda yan. Yung sinabi ni Jay, panoorin nyo, kung may time kayo, panoorin nyo yung Makialam kanina, kasama natin si Admar Villanto. Pinaliwanag ni Atty. Trixie Cruz Angeles yan. Kasi nga, ang request nga niya is hanggang sa civil service. Hanggang doon, hanggang yung mga government employees, hanggang doon abutin nitong panukala na ito. Kasi iba usapan kapag ka ikaw ay empleyado, iba rin yung usapan kapag ka ikaw ay halal ng taong bayan. So, magkaiba yung proseso niyan. Pinaliwanag ni Atty. Trixie Cruz yan. Maganda yung paliwanag niya. Baka nga yun, baka yun nang napanood nung vlogger kanina. Hindi ko na lang babanggitin ng pangalan nun. Pero, kasi rin natin yun, sa kabilang panig yun. Yung sinasabi na, grabe naman, pati lahat na daw damay-damay. Ang tanong dyan, wala namang masama dun eh. Kasi diba? kung ikaw naman ay hindi guilty, malinis ka, naku anong problema sa yung sa mga taong interesado sa buhok ko, mag-iiwan ako dito sa SMNI. Mga 5 piraso. Pili lang kayo. Pili kayo. Hair follicle ka. Makulam ka. Okay, bahala sila. Diba? Kasi kung hindi ka guilty anong kinakatakot mo? Pero actually, protection din to ng mga nasa ilalim. Alam nyo kung bakit? Kayo nasa ilalim, yung mga maliliit, yan nga yung mga security guard, yan baka yung hinahanapan ng drug test Pero yung mga nasa taas, yan ang walang drug test. Ngayon nga mali-level natin, patas na. Tama. Magiging patas tayo. Isipin nyo, yung drug test sa inyo, ganyan din ang drug test sa taas. Pabor sa inyo yun.
At ayun, may dadagdag lang ako dun sa mga, ano yan? Young guns? Young guns, Oo, kalitan natin, ano? Wrong guns ang Wrong tawag. guns. Oo. Ito nakakapagtaka lang ho sa inyo nung lumabas ang balita na pinapapasa ni Pulong Duterte yung drug test na yan sa pangkalahatan na empleyado sa ating gobyerno, bigla ho kayong lumabas. Bigla agad kayong nagpuputak at sinita niyo yan. Pero bakit nung lumabas ang about sa flood control at yung about dyan sa ba't hindi nyo man lang yun sinita? Correct. Bakit hindi nyo man lang yun napupuna? Bakit tahimik sila doon? Kasi tungkol sa flood control at sa drug test, napakalaking sa atin, sa bansa natin yung usapang flood control na yan. Kasi diyan yan ang sa problema sa baha natin. Yung sa drug test naman, makakatulong din yun sa atin para din sa bansa yun. Pero ang nangyari, nagtataka lang ako na bakit yung ibang mga problema na dapat yung sitahin din, ba't hindi nyo sinisita? Kasi baka mapagalitan kayo, ganun ba? Syempre naman. Oo, syempre nautusan yung mga yan. Pero anyway, sa totoong buhay naman talaga, tayong mga Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino, tayo talaga ang dapat na boss nitong mga politiko na ito. So ngayon, it doesn't matter kung ano sasabihin ni Congressman, it doesn't matter kung ano sasabihin ni Mayor. So siguro, para sa atin, tanungin natin yung taong bayan. Kung ito bang panukala ni Senator Pulong na mandatory or drug test dito sa mga politiko, ay makakabuti pa ito para sa mga Pilipino? Hindi ko alam kung sino po pwede mag-conduct ng survey, no? Baka pwede yung SMNI, no? Regarding dito, para malaman natin yung pulso ng taong bayan kung sila ba ay papayag or pumapabor dito sa panukala ni soon-to-be Senator. Pulong Duterte. Kasi ito napakaganda nito. Malaking tulong po ito para makaiwas tayo sa pabangag-bangag ng mga politiko dito sa ating bansa sa Pilipinas. Yan. Ayun, Coach Oli. Alam mo anong pangontra nila dyan? Kasi kumakalat, nagpupunta sila dun sa, nababasa ko sa social media. Kung meron daw drug test, bawal daw din ang addict sa elected officials. Dapat din daw bawal ang tattoo. Bakit? Anong kinalaman ng tattoo? Ganon sila kababaw. Yun ang pangontra nila sa drug test. Bawal ang tattoo. Ang tindi, no? Sabi ko nga, addict ba kayo? Bakit yan ang palusot nyo? Speaking of tattoo, ang tattoo ay kasama na ng kultura ng Pilipinas. Traditional yan. Apuwang na. Dinadayo pa yan sa Mountain Province para lang makapagpatato ka. So, bad shot talaga. Ito tanong, Bastada, Coach Oli. Yung tattoo ba, nakaka-apekto sa pag-uutak ng tao, ang pagpapatato? Hindi naman, di ba? Alam ko yung droga, nakaka-apekto yan sa pag-iisip ng tao. Pero yung tattoo, this is art, di ba? Expression, passion. At ito, sila Pulong Duterte, sila Basti Duterte, di ba? Mga miyembro sila ng tribo. Kaya natural lang na may tattoo sila dahil pinapahalagaan nila yung kanilang kultura. Ganun lang yun. Si Lapu-Lapu. Oo. Lapu-Lapu. May tattoo yan, si Lapu-Lapu. Oo. Wala naman tayo nakita sa mga libro na ang mga dating mga tao ay naging adik. Wala naman. Maaari, may mga tattoo. Sorry Okay. Bastada. Ang babaw nila talaga, no? Ang babaw talaga. Wala silang makitang mali sa mga Duterte. Tattoo. Yung tattoo na nakikita nilang mali. Unbelievable. You should be proud of your text. Baka kampo ni Trililing. Gusto makita yung likod Di ba? Mga kampo ni Trililing yan. Wala na, sagad na yan kasi wala nang wala na silang maibanat sa mga Duterte. Walang maiba to. Kaya ang inisip na lang nila, yung tattoo. Oo, kasi 'di ba sabi ni Ma'am Shitars, yung tattoo, bad shot. Ano kaya kung walang tattoo ang mga Duterte, no? Siguro pati uban, no? Ibabawal nila yung mga uban kung walang tattoo ang mga Duterte. Bawal ang pogi sa Senado, gano'n. Tama. Di ba? Ako hindi pala ako pwede dito. Excuse me. So anyway. Pero ito seriously naputol kita, no? Ingatan po talaga natin ang droga. Hindi naman natin nilalahat. Usually, pag ang padre de pamilya ay nagdroga, madadama yung asawa. Pag hindi nagdroga yung asawa, ang nilalabasan, hindi man lahat
Pero kadalasan kinalalabasan niyan ay binubugbog yung asawa. Or yung asawa din magiging addict. So pareha silang addict. And chances are, pag mag-asawa addict, pati anak, hahayaang mag-addict sa harap nila. Hindi naman lahat. Maraming maraming pwedeng mangyari. Mga epekto. Yung tatay addict, nanay addict, pwede silang makulong, mapabayaan nila anak nila. Correct. Diba? At yun, may impluwensya nila, hindi lang yung anak, kundi pati yung buong pamilya nila. Maaaring nilang may impluwensyahan sa paggamit nila na ipinagbabawal na droga. Kaya ako sa inyo, lalong-lalo na dyan sa mga tutol sa na mapuksa ang about dyan sa droga na yan, sana naman paganahin yung paminsan-minsan yung mga kukote nyo na sana ay huwag niyong tutulan yung tungkol dyan sa drug test na. Kasi unang-una, yan ang isa sa mga nakakasira sa bansa natin. No, kaya ako sa inyo, imbis na pagtunan nyo ng pansin yung about din sa droga na yan, tunan nyo ng pansin sa pagsuporta, hindi sa pagtutol. Yan. No? At saka ang daming problema sa Pilipinas. Bakit kapag may mga lagi na lang kayo nakadepende sa mga lagi na lang mga Duterte, kung ano yung magandang inilalabas ng mga Duterte na makakatulong sa bansa natin, yun yung pinupunan niya. Pero yung mga kairapat dapat niyong punain, hindi niyo pinupuna. Yun. O, sabi nito ni Miraya Yananiga, grabe, no? Di bali nang may tato, wag lang adik at magnanakaw. Tama naman, may punto, di ba? But anyway, alam niyo ba kung anong epekto ng pag nag-a-addict? Grabe epekto niyan. Ang mga nag-a-addict, natutuyo po ang utak niyan. So pag natuyo ang utak mo, mawawalan ka ng kakayahan na makapag-isip ng matino. Kumbaga, nagkakaroon ng blockage yung mga small arteries ba sa mga ugat-ugat natin. No? English yun, no? Para English yun, scientific. Pero totoo yun, ha? Nawawalan ka na ang kakayahan na makapag-isip ng matino kapag ikaw ay nagdodroga. Nandoon yung magiging mag-hallucinate ka, nandyan yung magkakaroon ka ng anxiety, tamang hinala, basta kung ano-ano na. Kaya nga ngayon, tingnan nyo kung ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ang kalaban ng gobyerno ngayon ay KOJC. Oo. Diba? Nawala namang mga baril ang mga taga-KOJC. Wala namang masamang ginagawa. Sa totoosin nga lang nagre-reklamo na yung mga tiga-Pasay. Bakit? Wala na, di na daw buwabalik si Diwata. Wala na. Nasa Davao na. Nasa Davao na. Loko-loko ka talaga, Jay. Ikaw, Coach. Banggitin ko lang yung sinabi kanina nila Congresswoman Mix Nograles. Na sana naman daw yung panukala ni Pulong Duterte ay with good intention. Nabanggit din niya kanina ni Attorney Sal Panelo, no? I mean, drug test, hindi ba obvious na for good intention yun? Gusto nga nating linisin yung droga sa bansang Pilipinas. Isa yan sa cause ng kriminalidad at yan ang cause ng pagbagsak ng ekonomiya natin. Sasabihin nyo, ano ba naman itong mga abogado mambabatas na ito na sana may good intention? Paano magiging mapapasama ang drug test kung hindi guilty? Wala akong nakikitang bad intention po doon. Mga Boss Dada. Mga professional yan. Diba, Boss Dada? Oo. Pero puro naman kayo bad news. Nakakaano naman kayo. Good news. Pasukan mo kaya ng good news ngayon. Pasukan mo nga ng good news. Good news naman tayo. Congratulate naman natin ang Jose Maria College sa kanilang bagong achievement. The recently released Webometric ranking for July 2024 highlights the significant achievements of higher education institutions in the Davao region. Among the Philippines' top institutions, Jose Maria College, secured the 135th spot nationally. Grabe ito Oo. And ngayon, 6th place na sila sa Davao region. Dati daw 190th place. Abang galing. Ang laki ng improvement. Boss Dada, ang galing ba naman nun din Sobrang husay ba naman nun din nila dyan Si Dintor yun talaga. Kita mo naman, hindi na natin nakikita yung mga taga-Seminay. Puro aral na lang ginagawa. Kaya si Coach Oli, baka malay mo, balang araw. Diyan matapos na yung kanyang kulang na unit sa Abugasya. Yun. Tsaka nakaka-proud. Nakaka-proud kasi sa likod ng mga ginagawa sa kanila, talagang, alam niyo yan, parang
mas pinagbubutihan pa nila, mas pinapalawak pa nila yung kanilang kakayanan Iba at sila. pag-aaral. Kasi doon maraming katulad niyan yung mga sumasabotay sa KOJC compound. Gustong-gusto nila na lahat ng mga nandyan ay bumagsak. Pero ngayon tignan nyo. Iba si Lord. Grabe yung improvement. Iba si Lord mag-intervene. Diba? Iba si Lord mag-intervene. Pag ikaw ay inaapi, ikaw ay aangat ng Panginoon. Pero tingnan nyo to ginigipit na to ginigipit. Ang Jose Maria College, ang KOJC, SMNA ginigipit. Pero hindi sila nagpapatinag. Nakakuha pa rin ng mataas na pagkilala sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Buong Pilipinas ito Hindi lang ito diyan sa Davao City. Kaya nararapat lang talaga na palakpakan natin ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Palakpakan natin. Pero sa buong Davao region sa buong Davao region from 190th, napunta sila sa pang-anim. Grabe yun isang taon. Ang tindi ng agwat. Ganun kalaki yung kumbaga. Laktaw, ang tindi ng nilundagan mo May comment ka dito magpa-enroll ka na dun, Jay. Grabe. Congratulations po, syempre, sa JMC at kay Attorney Dean Torion. Totoo yung sinabi ni Boss Dada, yung numero na yon, yung pag-akyat ng numero na yon, naku, hindi po biro yan. Hindi biro yan. Matindi po yan. Ang laki ng laki. Ang laki ng laki. Kaya po, baka sabay kami mag-aral nung anak ko dyan, Hindi, pero ang galing. Talino. Kasi inikot tayo dyan di ba? Naalala nyo, Boss Dada? Inikot tayo dyan. Ang napakaganda niyang eskwelahan na yan. Kahit magulo sa labas. Sa loob. Peaceful. Saka, ang daming matututunan sa loob. Kaya ako gusto ko ikot ako ng ikot doon. Kasi ang dami ko nakikitang bago. Hindi mo inaasahan na mayroong ganon sa loob. At ito, kudos dito sa lahat ng miyembro ng KOJC. Dahil sa dugo, pawis at hirap ninyo, nagkakaroon na isa sa katuparan lahat ng mga mithiin. And of course, siyempre, sa pinuno na walang iba, kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi matindi talaga pag-uutak niya, no? Kaya nga, Pastor Kibuloy. Kaya nga, Master Judea, nung nilusob yan, nagulantang yung mga kapulisan Kada bukas nila ng room, ganyan yung nakita nila. Puro pang kagamitan para sa mga estudyante pag-aaral. Para sa estudyante, para sa pag-aaral. Doon sila namangha lalo na ganito pala dito. Kasi kung kami, namanghanga kami, sila pa kaya. Correct. Diba? Oo. Kasi talaga makikita mo, may mga cadaver. Kahit lahat ng kailangan mo sa pag-aaral, nandun sa loob lahat. Tinalo pa nito yung mga private schools na napasukan natin Di ba? Oo. Tinalo pa nito. Kasi ako kahit papaano, nag-private ako, 1 linggo lang Private school. Kasi hindi kinaya. Balik ako sa public. Private ka? Nag-private ako. Private lang kasi nakulong ako sa loob ng school. Private na yun kasi ako lang mag-isa doon. Ako din, private din ako Dalak ako ng pinto. Private din ako. Private saan? Sa abang nagbabantay ako ng kalabaw. Ay, private. Mag-isa ka rin doon. Mag-isa lang ako. But anyway, promise. Nag-private school din ako. Sige. Boss Dada. Natin. Basahin mo naman yung buong transcript tungkol dito para talagang ma-recognize itong... Sige. Wait lang. Nasaan na ba yun? Sa ating Sa pinakahuli. Basahin natin. Malaman ng buong mundo kung gaano kagaling itong eskwela na ito. Itong mga PMP, mga buwisit na ito, dinidisrupt itong trajectory. Itong direksyon nitong Jose Maria College na kung mawawala itong mga hinayupak na ito dyan, baka magtap pa to sa buong Pilipinas. Sana nga ba yun? Wait lang. Hanapin ko lang. Okay, ito. Nakita ko na. Basahin ko ba? Okay, basahin mo para malaman nila. Basahin natin ang malinaw Kabilang sa mga nangungunang institusyon sa Pilipinas ang Jose Maria College Foundation Incorporated or JMCFI na nakakuha ng ranking ng 135th place sa national level. Sa buong Davao Region naman ay nasungkit nito ang ika-6 na pwesto na nagpapakita ng isang kahangahangang pagbuti mula sa ika-190 na pwesto noong Hulyo 2023. Nanguna ang Ateneo de Davao University na nasa 19th place sa ranking nito sa national level. Sinundan naman ito ng University of Mindanao sa 45th place, University of the Philippines, Mindanao sa 5th place, University of Southeastern Philippines sa 51st place, at University of Immaculate Conception sa 90th place.
Ayon sa Webometrics Indicators, ang mga institusyong ito ay nagpakita ng exceptional performance sa mga indicators nito sa nagpapakita ng kanilang lakas sa web impact, academic citation at scholarly excellence. Sa regional level naman, partikular sa Davao Region, pasok ang Jose Maria College Foundation Incorporated sa elite group na nasa 6th spot sa region. Sinundan nito ng Davao del Norte State College sa 144 places, Cor Giso College sa 149th place, Holy Cross of Davao College sa 171st place, and Davao Medical School Foundation 175th place. Ayon sa Webometrics, ibinase nito ang kanilang ranking sa 3 indicators, kabilang na ang visibility 50%, transparency 10%, excellence 40%. Ipinunto ng visibility rito ng epektibo ang web content ng institusyon sa pamamagitan ng pinalabas na link. Ang transparency naman ay sinusukat ang bilang ng mga citation mula sa mga nangungunang mga researcher sa Google Scholar, at ang excellence ay sumusukat sa bilang ng mga nangungunang top cited papers sa iba't ibang disiplina. Ang pagtaas ng trajectory ng Jose Maria College Foundation Incorporated ay nangangahulugan ng malaking pag-unlad at isang strategic focus na pagpapahusay ng kakayahan nito sa akademya at pananaliksik. Yeah, di ba? Yo, palakpakan natin. Palakpakan natin. Congratulations. Ang galing. Nakaka-proud ito, no? Nakaka-proud. Pastor ngayon, dahil Yung mic mo. Sorry, nag-English pa naman ako. Pag nag-English ka na, pag nag-English ako, namumute ko yung mic. Sabi ko, siguro proud na proud ngayon si Pastor. No, sa kabila ng lahat na panggigipit sa kanila, hindi nagpapatinag ang mga kanyang mga anak na yun o kanyang mga anak dyan sa ginagawa ng administrasyon sa kanila. Pero baka may last message ka sa ating mga kababayan, Jay, kasi tayo gustuin pa natin. Si Boss Dada muna. Ay, ka muna. Boss Dada, sige. Ako muna, last message. Yung mga ayaw sa panukala ni Congressman Pulong na drug testing sa mga opisyal ng gobyerno, itigil nyo na yung pag-a-addict ninyo para hindi kayo kinakabahan sa mga ganitong panukala. Yun lang po. At pinawagan po natin muli ang pagpapadrug test ng lahat kasama pati mga dilawan, pulahan, mga DDS, lahat ng mga ng mga politiko na may mga kanya-kanyang affiliations. Drug test now na, as in now na, wag na bukas, now na. Urgent talaga yan. Ikaw, Jay, may ka bang Ako, last message ko, sana, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na magising yung mga natutulog o mga nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan dyan. Sana naman wag na lang wag na lang kayo dumepende sa isang anggulo. Wag po kayo dumepende lang or wag nyo lang puntiryahin ng mga Duterte. No, wag yung mga panukala wag yung mga pinapatupad ng mga Duterte na maaaring makatulong, na makakatulong naman talaga sa ating bayan. Sana yung iba rin problema ng Pilipinas ay dapat pagtuunan nyo rin ng pansin. Iyon. Okay, so ako naman, nananawagan ako sa ating mga kababayan, mga ordinaryong Pilipino. Sana po suportahan po natin ito pinapanukala ni soon to be Senator Pulong Duterte na magpa-drug test ang bawat isa na gustong pumasok sa politika. Dahil malay ba natin, di ba? Baka ito na po ang isang maging dahilan para umunlad ang bansa natin, na para matitino ang utak ng mga papasok sa politika. Tandaan po natin na mas lamang pa rin ang malinis na pag-iisip, malinis na pangangatawan. Sabi nga nila, di ba? Cleanliness is next to godliness. Okay, suportahan po natin ang paglilinis sa ating lipunan, paglilinis sa ating mga politiko, para naman sa ganon. Maramdaman natin, bago tayo pumanaw dito sa mundong ito, maramdaman natin na kahit papaano ay umase-asenso man lang ang bansang Pilipinas na ating minamahal. Coach Ayun. Una sa lahat, thank you Pastor sa mga natutulungan mo mga kabataan. Huwag kang mag-alala at makakaahon din tayo sa mga problemang binabato. Basta tuloy-tuloy lang po ang tulong. At ito naman patungkol sa panukala ni
Kong Pulong, ay suportahan po natin. Ay even encourage yung mga vloggers. Tayo din. Pagka nagpa-drug test sila, pa-drug test din tayo. Pati kayong mga Ensimada vloggers. Pati kami. Lahat tayo. Pag political vlogger ka, let's go, pa-drug test tayo. Anytime. Dapat ready tayo kasi hindi tayo pwedeng bunganga na bunganga tapos tayo din mismo mga political vlogger addict. Mahirap yun, di ba? So ipakita natin, we practice what we preach. Correct. Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman po, si Jay Guevara. Ako naman, si Master Judea. At ako naman si Boss Dada para sa Diyos At sa Pilipinas nating mahal. mahal.